mapaminaw ninyo pinaagi sa atong duha ka istasyon sa radyo sa DXDR 981 AM o ingon man sa IFM 94.1 simultaneous broadcast o ingon man sa ato ang YouTube account Kapihan sa Dipolog. Click lang ninyo sa matag simana uploaded ka na doon na butay Facebook page sa atong Kapihan sa Dipolog. So good morning to each and every one of us. Good morning, good afternoon, good evening sa laing dapit sa atong kalibutan. Kay naputay live streaming www.rmndipolog.weebly.com. So ang Kapihan sa Dipolog is the only public affairs program, the only talk show here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Sa naandan, kini si Edith Pahintito mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog makikauban o sabihin nyo, sulod sa duha katakna nga tulumanon. Dinhi kayo sa atong official venue, ang Sunburst, ground floor, Camila Hotel 1, Lingdap Bayan sa Dipolog. Salamat kayo nilang Joey nga og mga personahe diri sa Camila Hotel 1. Kanunay nag-abi-abi ka nato sa mainit kayo nga kape, tsaa o uban pa. Thank you so much Joey og mga kauban dinhi sa ato ang Sunburst, Camila Hotel 1, Lingdap Bayan sa Dipolog. O ingon man, atong pasalamat ngadto sa atong labaw nga makagagahom sa kanunay sa paghatag niya nato og kapiskay sa panglawas, kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi sa atong tagsa-tagsa ka pamilya aron ato mahimo ang atong tagsa-tagsa nga gimbuhaton. So to God be all the glory as usual. Salamat kayo ngadto kang Silbert Adretico Dodoyano, ang atong IT director nga may nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com, uploaded sa atong YouTube Kapihan sa Dipolog. So, daghan usab na salamat ngadto kang Silbert Adretico kang Expedito Tax Ilumba. Sunod magagatabi. Tax, thank you so much. Atong simultaneous broadcast DXDR of IFM dito sa atong broadcast center sa turno ning Dakbayan sa Dipolog. To adito si Roger Munira, si Danny Lord. Dan, thank you so much Dan sa imong kanunay nga pagsuporta sa atong Kapihan sa Dipolog. Of course, si Mardi Libre, si Joey Sahol, si Elaine, o ilabi na ngayon ang station manager na si Mr. Edgar Dagumo. Ang ato mga panelist, ato pang gipaabot, pero sa di pa na ito patingogon, i-acknowledge ng ato ang minugto nga panelist karumbuta kauban sa to ang guest na ani-ana karon. Ako unang, ito ko mo congratulate ani later on po ang atong mga kauban diri. So, before ko mo acknowledge sa atong mga major sponsors, ako nang i-acknowledge diri ang first come, first serve. Advance o 1 hour ang iya ang relo. Muna nga, nauna siya diri 1 hour po sa ato ang official venue. So, si Kunsihal, Alimalo Dagpin, atong panelist gikan sa Dakbayan sa Dapitan. Kunsihal, good morning and thank you for being so early. Dagang kayo salamat dit. Una, may buntag sa atong mga pidalangan din paminaw. Dagang kayo salamat sa inyong maguban karamo. Ani usab kita sa ato sinimana nga programa sa Kapihan sa Dipolog. Okay, nagpasalamat kita una sa tanan sa labang makagagahon sa paghatag nato sa kapiskay sa panlawas. Despite medyo kulimlim mga to ang kalangitan apan okay lang gyapon kay medyo misugod na pod pagitib ang aring adlaw. Karong buntaga magpasalamat kita nga ang atong programa will be honored with the presence of OIC Provincial Director of the PNP, Colonel Edwin Wagan, o ingon man ang atong OIC Provincial Schools Division Superintendent na Tibayubay. So hopefully, ubanin nyo kami ng atong pag-isgot-isgot kabayan sa kalambuan sa mga programa nga gisudahan sa duha ka atong mga bisita karon. Thank you so much, Dayon. Sa dili pa kita mo ato sonahan ato una i-congratulate Kunsihal no o si Sir PD Wagan ang ato ang panelist diri paminaw no mga katawhan sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. We are very proud no kay dako kay nga garbo sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, especially diri sa Kapihan sa Dipolog kay panelist gyud nato diri nga kinapusgan matag Domingo nga tanan si Attorney Rosilier Matoy Barinaga, former congressman
nato sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Dayon, Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, ug karon appointed as Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission or NAPSI ni Pangulong Rodrigo Digong Duterte. He was appointed last September 5, 2016. So, congratulations, Sir Matoy Bariaga, panelist nato sa kapihan sa Dipolog, Yusek na karon sa NAPSI. So, muna nga lipay kayo ta. O, next Sunday, kasabot nami, di marsyalo nato siya, nga siya yung exclusive na guest diri sa atong kapihan sa Dipolog. So that we will know about what is NAPSI, what are the programs of the government concerning the anti-poverty, no? Dayon, kay paano ni uplift sa livelihood sa atong mga life, sa atong mga kauban, no? Sa atong mga katawhan. So, atong ning pangutanon si Sir Matoy, dabudabuhan na po natong pangutana Sir Matoy next Sunday. Si Yusek Matoy Barinaga, dabudabuhan na to next Sunday. Kauban ni nato po siya sa Advisory Council sa PNP. So, napot si Sir Wagan, congratulate po niya later on, no? So, salamat kayo, then atong inaot nga dalon niya si Secretary Lisa Masa sa NAPSI. So, at this time, ako ihatag ni Edgar para sa commercial gar, dayon, paliho ko basa, dayon, kaya nato yung acknowledge sa itong guest karong buta. So, gar? Okay, ngayon salamat po. Good morning sa itong mga sukit ni Paminaw. Welcome sa Makasapa sa itong talikuban sa Telepanon na ang kapihan sa Dipolog, ginagapati sa mga sidyanan sa Radio Mindanao Network, RMN, DXDI 981, o 94.1 IFM. Kauban nato pati karon sa Special Needs Team, sila si Tatsulumba o Umansab, si Shelbert Villano, ayon sa aton na IT. Atong pasalamatan ng report sa natong official video, ang Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camila, Dalang Generalina, itong nagkaya sa Dipolog. Nga mo video sa kapihan matag Domingo, alas 9 na alas 11, ang takna sa Kabuntagon. Kung kamo doon mga bisita, din na sa Dakbayan sa Dipolog, dana, ninyo, dayon din na sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camila 1, Dalang General Luna, na itong Dakbayan sa Dipolog. At sigurado nga inyong matagamtam ang accommodation, ang ikahinaman na o noon na tayo ang Hotel Camila official video sa kapihan ng Domingo ng Tanan. Bukan ito pasalamatan ng paliw sa kapihan sa Dipolog, mga atong acting governor sa Laligon sa Zamboanga del Norte, si Honorable Tony Cemento Angeles sa Laligon sa Zamboanga del Norte. Lain pa din ito pasalamatan mga ang atong acting vice governor o presiding officer sa ang panlalawigan, si Attorney Julius Napikita. Lain pasalamatan mawang ato nga Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, NAPSI, Yusek kanhi Congressman sa Segundo Distrito, Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Din usap kini siya sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dipolog Campus. Nagpalusap sa kapihan sa Dipolog. Congratulations din. Dayon dagang nagpilay na palayo mo ang JLP Fruit Nursery, ang number yard as barangay Lingasad, o ang ilang fruit nursery as barangay Kalas na itong dakuyan sa Dipolog. Di palagi ginimala na Mr. and Mrs. Portero Lizario. Pasalamat usap na ito kang Attorney Junal Jojo Napikita, abogado and notaryo publiko, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Attorney Julius Junal Napikita. Kang Mr. Henry Chanero, atong labor attaché 1 dito na sa Doli, Palo, Hong Kong. Nagpaliw sa kapihan sa Dipolog. Si Mr. Muhammad Dosan Adjong, atong Parpo 2 sa Dar Santa Isabel, Dipolog City. Yung masab sa Janus Marketing na nagbaligya sa mga spare parts of sakyanan sa reasonable nga presyo. Ini na inutang yan sa Dalan Quezon, avenue niya itong Dakbayan sa Dipolog. Di balaya ginamala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa cellphone number 212-1148. Si Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA, o Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Kanina yung naglantaw sa pagkapihan sa Dipolog.
Bukan ito pasalamatan ng atong City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan o Pangulos sa Kapihan sa Dipolog, Dapitan City Councilor Honorable Alimayo Dagpil. Uwa kauda na ito karong Domingo ba, Pangulos usab sa Kapihan sa Dipolog. Pasalamat usab nito kang Congresswoman Gina Labad-Labad sa Segundo Distrito ng Lalawigan sa Bongga del Norte. Ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi na ni Ma'am Bichay Elizabeth Beth Ladaga, ang Regional Corporate Affairs Communication Officer. Nagpahinumbong, dili magpalupad o matabalog kadoon sa mga transmission line sa NGCP para malikay ang kadahot. So, kung may kalaong kahibalo o palawagan natin ka na sa NGCP. So, katami, ang Kapihan sa Dipolog karong Miyerkules pohon, sa 28, ay ianagura na ang 138 QV line transmission project sa NGCP na nagkakaslikan sa Diosminia Pinan Polanco na nagdala o kalambuan sa enerhiya din sa Lalawigan sa Bongga del Norte. Lain na palusong tulungan mo ang atong board member sa Segundo Distrito, President sa Regional Board Members League of the Philippines, Honorable Board Member Romilo Boy Lee. Nagpalusok sa nato atong laing panel sa Kapihan sa Dipolog, Honorable Board Member Lee at si City Councilor Honorable Attorney Robin Ligorio, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Lain na palusok ng Kapihan sa Dipolog, mao si Board Member Patrick Jing Chan, Minority Provider, 1st District, Sangguniang Panlalawigan, sa Bongga del Norte. Alang sa inyong paminahanglan, siya ang save sa J&J Trade Center sa Avenue Kawakawa, Dapitan City. O bisitahin ba ang Patri Enterprises, wholesalers sa rice and corn o sa mga animal feeds na sa Bangting, Dapitan City. Nagpalusap ka na to sa tuman ng Kapihan sa Dipolog si Mayor Evan Hope Buyot Alvis sa lungsod sa Polanco. Ipalot sa kita ni Polanco, Vice Mayor Alfredo Baipit Polanco sa Bongga del Norte. O siyempre pagtibaya usap nato ang Mr. Vicente o Molina Johnson sa New Jersey, USA. Aron ibitahon na punta sa sunod pistas na sa Dapitan. Kaliwa na yung mga wala. Kaliwa na yung mga wala. Dugang sa nagpalis ng panluban sa tulong Kapihan sa Dipolog ng MS Furniture, Mega Success Furniture. Alam na sa upgrading, sa pag-customize sa inyong sala set, sa inyong corner set, pag-maintain na ini, o gusto ng nindot ang aura o factory made, MS Furniture, Mega Success Furniture na asa tapad sa hotel kanila to, highway tono na itong Dakbayan sa Dipolog. Nasa iyang tapad usab ang Carl's Aircon and Refrigeration. Eksperto sa pagmintinal, pag-ayon o pagpabago sa inyong aircon o refrigerator. Sa opisina, sa tulungaan, sa Manimalayo, bisan nasa. Sa sakyanan, pwede sa ang Carl's Aircon and Refrigeration. Lahat pa din nagpaliw sa panikuban sa Tulmanon ang Kapihan sa Dipolog ng PPX Pension House o PPX Lodge sa Padalang Katipunan ng Dakbayan. Yung stay in Dipolog yung natubigat expensive, pangitaa ang PPX Pension House o PPX Lodge sa Dalang Katipunan ng Dakbayan sa Dipolog. Di pa rin sa kita sa DCIT o Dipolog City Institute of Technology na nakakila ka rin BS Marine Engineering Review Center o K212 na ang Dipolog City Institute of Technology. Ang Roy Plaza o Roy Plaza Annex, dealer sa NTC approved radio transceivers. Di ka na malangan pa kay may NTC approval nila mga radyo na ay base, na ay handheld, mo installer sa mga tower sa radyo. Ang pagkita ilang sa Sir John, diya na sa Roy Plaza o Roy Plaza Annex, diya sa Rizal Avenue na Dakbayan sa Dipolog. Metro Shoppers, Metrocom o inyong masaba ang Fun World. Metro Shoppers sa Dalang Rizal na Dakbayan sa Dipolog. Metrocom dito sa 3rd level sa Lee Plaza Mall o Fun World sa Dipolog Boulevard, Building A Business Center, Dakbayan sa Dipolog. Metro Shoppers, Metrocom o Fun World. Layo na palud ka na to, kakanulay ang Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan na ang Teatro di Dapitan, 2D and 3D cinema. Nasabya ang MI Mall o ang hyper o ang grocery. Yan ang nabantog na kayong grocery, dako na grocery. You bring the family, you enjoy every night. Kaya sa Gloria di Dapitan. Dahil nasunod sa Gloria di Dapitan ang Fantasyland, the only theme park in Mindanao and in the Visayas. Fantasyland na sila weekend show na world class
no, matag Sabado, na adiha ang Parade of Colors with Swedish personalities o ang world-class na presentation sulod sa Pangasinan. Kung seafood nyo pangitaon, at ang restaurant, ang pinatulang restaurant na kinalimutan sa Lapitan Aqua Marine Park or Gampang, Dakbayan sa Lapitan. Di palagyan, di dumala ni kanil First District Congressman Romeo Nonong Halosrosa. Mga kining pipila ang mga nagpaliw sa kapaliguban sa Talamanon Kapihan sa Bicolog, matag Domingo nga tanan, alas 9 at alas 11, live TV na sa Sunburst Fried Chicken Ground Floor Hotel Camila niya itong Dakbayan sa Bicolog. Balik kita ni Edith. Thank you so much, Pons. Pons. Atong guest, most punctual kasi kay most quali siya. Sige. At ako sa pag-secretary sa atong panelist, from my left, kay first come first serve man, ang atong CPA panelist from the Department of Trade and Industry, si Mr. Julius Salaveria Jos. Lagang salamat. Good morning, Dave. Good morning sa mga co-panelists, si Edgar, si Sir Pons, si Consenal Alimarlo Dapin. Good morning also to our guest na ipaila-ilaw. Ngayon, napaila-ilaw na gano'n pa. So, di na ka kulit. May buntag sa tanang mga tigpaminaw o sa tanang mga naglantaw na ining duha ka oras nga programang Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Jules. Then, ato i-acknowledge sa paghiyabot diri sa atong Info Center Manager, si Mr. Alfonso Ponsura. Good morning, Pons. Okay, salamat kayo kagawin sa itong mga kaubang panelist sa atong bisita. Atong mga Provincial Director sa Pilipinas ng Police, si Senior Superintendent Dr. Edwin Wagan. O sa atong mga suking di paminaw, welcome sa Kapilang Kadapur. Thank you so much, Pons. And at this time, ato i-acknowledge diri, we are very much honored and privileged na nisanang siya sa ato ang invitation to be one of our guests karong buntaga as resource person sa atong Kapihan sa Dipolog. Si Police Senior Superintendent, atong OIC Provincial Director, Sir Edwin Binaventura Huangan. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning po. Good morning sa ating anchors, sa ating mga panelists sa CBS. Lalo na po sa ating mga taga-pakinig, ako nagpapasalamat sa inyo at naimbitahan na naman dito upang malaman naman ang side namin sa PNP kung anong ginagawa namin para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you so much, and without much ado, abot na po diri ang ato ang guest usab diri sa ato Kapihan sa Dipolog, the cutest na OIC Provincial Schools Division Superintendent, very much active and very much in demand ng leadership, no? Si Ma'am Nati Bayubay. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Thank you, Ma'am Edith, and everybody, good morning. Thank you for having me here today. Okay, so guys, who will shoot the first question? Konsihal Marlo Dapin. Go ahead, please. Una, atong address na itong pangutana sa ato active na Provincial Director sa PNP. Sir, with the present program sa PNP, kining gitawag na itong Upland Double Barrel, kumusta sa inyong personal assessment? Kumusta ang ato ang accomplishment sa probinsya sa Zamboanga? So far naman, kung i-compare natin sa ibang probinsya, ng Zamboanga Peninsula, medyo mataas yung rating natin, parang tayo yung muna sa ating accomplishments sa double barrel. Pero hindi ibig sabihin na ibigin namin. Pero diretso kami at pinili ka namin ang ating programa sa double barrel. Para eventually nga, magawa natin yung gusto ng ating presidente na mawala ang double. In terms of figures, sir, na namatay available ang surrenderies at ang surrenderies natin ngayon, kasi still counting, pero more than 11,000 na siya. Ang masasabi ko ngayon yung sa operational ngayon. We have, hanggang September 21 lang ito. We had 107 operations conducted. Ang resto namin ay 116. Unfortunately, may mga lumaban na 16 namatay along the operation. So far yun ang aming nagawa sa period July 1 to September 21. Pero after September 21, meron pa naman yung mga operation. Okay, so follow-up question, Edgar?
Okay naman. The other side ng Japon ko, pero this is to do the operation sa ato. Before sa DepEd, sa Task Police. Sa province. So, you know nga, grabe talagang intention ano niya, campaign. Kasi may mandate kayo, 6 months na kaya binigay yung President Duterte sa illegal drugs. So how about the general peace and order situation of the province, sir? For the general peace and order situation is okay naman, manageable. However, hindi natin sinasalutan yung threats na andyan lang na malalapit sa atin, yung mga armed groups, malapit tayo sa sulod. Siyempre, alam natin kung ano meron at last week nga, galing ako sa Saraway dahil nagkaroon ng kidnapping doon, wherein we addressed it accordingly and luckily, kalaya siya after 2 days of captivity. So, we know for the fact na yung one of us brigade natin who used to be the multiplying force of the PFP in the province na redeploy doon sa Hulusulo. Meron ba tayong kapalit doon? O lahat pa sila doon? O meron pa tayong another force multiplier dito sa atin, side sa PFP? With regards to one of first brigade, kasi ang forces of the Philippines yan, hindi ko masyadong alam na sa Philippine National Police. Pero as far as I'm concerned, ang counterpart ko sa probinsya, counterpart ng Zamboanga del Norte PPO is 42nd IB. And 42nd IB is nandiyan pa rin under Lieutenant Colonel Leo Bongosia. At lagi naman kami nag-uusap para nasa peace and order din ng Zamboanga del Norte. Okay, kasi palagi nakikita dito yung mga element ng 42nd yata at including their military. So, meron sila dito sila yung mga taga-42nd. Augmentation. Andito po talaga sila, area ng 42nd IB, yung Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte Province. Thank you, sir. Okay. Yung sa kidnapping sa Sirawai, sir, that was already solved, so to speak, because yung kidnap victim was already rescued. Rescued, is that the proper term? Rescued by both the military and the police. So, dito sa Zamboanga del Norte, because there have been incidents, especially in the past, including the very controversial kidnapping of Father Rolando del Torcho, which was eventually released upon the payment of ransom. Is it not parang alarming also on the part of, especially the 3rd district, na mayroong mga incidents of kidnapping still happening here in our province under your command? And yung pagkadakip ni Red Eye, may participation ba rin yung grupo nila sa pagka-kidnap ng business woman doon sa Sirawai? With regards dun sa grupo ni Red Eye, hindi ko pa maibig yun. Excuse me. Kasi we have one suspect who was identified by a witness, and base na rin sa disclosure ng kidnap victim, although sinabi lang sa akin ng kamag-anak na ang salita ng mga kumuha sa kanya ay mga kalibugan. At yung aming suspect na isa is also kalibugan. So sa tingin namin, with only those information on hand, parang locals lang ito. Unless meron pa tayo makitang other information aside from that. So, meron bang ransom na binigay? Wala akong alam na ransom na binigay. Wala din akong alam na board and lodging. Wala pa pong nakakarating sa akin na information as of this time. Okay. Before anything else, we would like to acknowledge the presence of our panelist here, Sir Robert Pinsoy. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Beth, sa itong mga sawiti. Paminaw, labi na yun sa itong mga guests, Rumutaga, BD, Wagan, OC, Provincial School Division Superintendent, Taki, Payutay. Good morning. Okay, follow-up question lang. Good morning, PD Wagan. Ang pinaka-latest, ang update sa pagpatay ni PO3 Filomeno Sedon. Yun nga po, kaming buong PPO ay nagluluksa ngayon dahil may namatay nga tayong isang pulis sa kahapon doon sa Rojas. Sa ngayon po, we are still investigating the case. We are looking into several angles. Ayoko lang muna i-disclose kung ano kasi we're still in the process of investigation. Kahapon lang po nangyari and hopefully masasolve namin itong case na ito. Okay, balikan ko lang yung surrender.
107 operations involved, saka 116 yung involved. Ngayon ko lang ata nakita outnumber yung nahuli kay sa operation. And I suppose ito bang mga tao na to are previously kasama doon sa nag-surrender. And second question is, of the total na nag-surrender, ilan yung, kung mayroon na tayong data, then I have asked you earlier kung nasa kita natin and the data was not available. I hope by this time mayroon na. Yung sa nahuli natin o yung sa mga namatay, those kasama doon sa nag-surrender na kusa kunwari magbalik loob sa ating pamalaan at saka nagbalik na naman sa ating naranggoy. Doon po sa nag-surrender, ang figure ay hindi pa rin doon maka-eksakto kasi we're still gathering. Pero base po sa aking nalalaman, less than 5% yan yung sa nahuli yung nag-surrender. Mas marami yung hindi nag-surrender at mga newly identified. Okay, sir. Regarding peace and order pa rin at saka safety sa ating mga people, especially in the 3rd District. Because ma'am natin used to go to the 3rd District. Si Buko, si Ruay, Baligyan, and si Chokan. And because it's part of her job as the acting Provincial Schools Division Superintendent, is she safe all the time to travel there? Baka makidnap ito, ang cute pa naman, sayang. Backward question from Julius. Related question, sir. Meron kasing mga talks na it's easy for kidnap syndicates, especially you mentioned earlier na locals lang, na mas madali daw makidnap ng mga teachers kasi yung ransom, magko-contribute sila, mag-raise daw ng funds. Talks lang naman, pero could you clarify that also? Kesa naman daw yung mga ibang klase na tao, kasi pag teachers daw, involve lahat. Kaya parang na-encourage lang, teachers na lang ang kidnap. With regards to the first, security, of course, ginagawa naman namin lahat ng makakaya namin para maging secure, hindi lang yung teachers, pati lahat ng kababayan natin. Ngayon, with regards to teachers, I am aware na nagbigay ako ng directive sa mga chief of police schools specifically to coordinate with teachers kasi nga isa sa target nila yung teachers dun sa mga previous na nangyari. And ma'am, gusto kong tanongin, nakipag-coordinate na ba yung mga chiefs of police dun sa inyong mga principals or mga head teachers? Okay, si Ma'am At kung wala pa ma'am, ay ating gagawa na rin na action. Okay. Sorry po. Thank God none of this had happened among my teachers. I mean, definitely we're blessed that despite of the image that is of Zamboanga del Norte, wala pa pong teacher na napiktima po niya. Salamat po. So somehow effective po yung coordination ng police with the teachers. I have heard some school heads telling me na some police would go to their schools and they would ask and they would advise them of certain actions that they would take in case of this and that. So effective po siya. Kung meron pa pong ibang school siguro na hindi napuntahan dahil wala naman po sigurong present or clear danger in those places. Opo. Thank you so much. At least ma'am, na-confirm ko na nagtatrabaho naman pala yung ating mga police. Opo. Magkakaibigan po kami sa mga police. So. Thank you po ma'am. Okay, question coming from Sir Robert inside. Still doon sa issue ng kidnapping po, Colonel. Di ba establish po natin na in the previous several incidents, locals yung kumukuha, but then ultimately pinapasa. And then the route has also been established na from the mainland of the norte, mag-standby muna from into different points and then ultimately i-ship out na doon sa sea. Ano po yung mga interventions natin ngayon para
aborted na yung ganitong sistema kasi established naman talaga yung as post-evaluation sa mga previous incidents po. Totoo yun. Yung route ng exit nila is dagat talaga. That's why pinag-iting natin yung ating mga BIN. Hindi ko naman pwedeng lagyan ng isang pulis sa bawat barangay, coastal barangay. So, pinag-iting natin yung BIN. Kaya nga, ano mangyari yon kay Martina Lee, less than 30 minutes nandun sa pangaluran yung pulis natin dahil na itawag ka agad kung anong nangyari. Unfortunately, hindi siguro nag-ikot-ikutan lang kami doon nung nandun hindi namin nakuha and nakaalis din. Natulog kasi sila ng isang gabi doon sa Cebu part ng pangaluran. Yun kasi ang kulang namin si assets. And we have requested for it already. We call for the attention of the national leadership na ito ang kulang sa haba ng coastal line ng Zamboanga del Norte. Kailangan talagang meron. However, in its absence, we have coordinated with the armed forces of the Philippines, particularly the Philippine Navy. Pumunta naman doon yung kanilang yung barko ng Navy. So, it's a matter of coordination among agencies. Kung gano'n na wala kami, hindi naman ibig sabihin na wala kami si asset, wala na lang kasi wala. So we are still doing our best. We have coordinated with other agencies. Okay, thanks so much. Ato pakapingon si Sir P.D. Wagan, harita ni Ma'am Nati Bayubay, kay daghan po kayong mga teachers concerns nga dapat po nga i-share po sa atong mga kaigsunan haron makahibalo po sila ug unsa pa ikatabang, especially so nga matod pa sa atong previous discussion diri sa kapihan nga ang teachers no mao the most abused nga mga professionals today kay apil og tree planting, apil og alaylakan, apil og kanang clean up, apil og kumilik, especially dayon basta ang teachers gyud number 1 gyud na siya nga frontliner gyud unsay mga activities sa atong gobyerno karong mga panahon na. So si Ma'am Nati Bayubay can share with us. Opo, Ma'am Edith. Kaya nga po, in relation to the multitasking of teachers, we would also want to celebrate our Teachers' Day. And before anything else, I'd like to invite everybody. Meron po kaming celebration ng World Teachers' Day on October 5, but as much as in the Philippines, we're celebrating a month-long Teachers' Month. It started September 5 until October 5. The division of Zamboanga del Norte is celebrating this in 3 days. So that's Monday, Tuesday, and Wednesday. The site would be at the Convention Center. Thank you po kay Governor, Sir Pakisabi po. We're given free access of that center. And yung Provincial Sports Center. Apo. Yung aming search for Miss DepEd personality would be at Amadong Civic Center. Everyone is invited. Definitely the police, malaki po ang involvement. Will provide security. And we are inviting PIA to cover the program. I have here the program with me. But then let's go back to the question. What are the teachers concerned? Sabi nga po, multi-department po kami. Lahat po ng concern ng community nasa DepEd po. So, dahil ganun po kagaling ang teachers. Diba? Yes, ma'am. Opo. Wow. Happy Teachers Day po sa naman niyo, sir. Sa spirit niya po. Opo. So we have here the first, of course, kami po ang pinakamalaking division dito sa Peninsula, Zamboanga Peninsula. I have more than 9,000 personnel. So masyadong malaki po yun. Pero despite, we are still doing well. Tapos, so ang mga sa kadami-dami ng tao, ito po yung mga concerns po nila. Like salary claims na hindi naman po limited sa amin. Somehow, wala ho kaming full control on that because we are getting budget from DBM. We are coursing this through the region. So this is among of all government agencies, this is one thing. The timely releases of salary. Promotion is another concern. Health issues.
remoteness of assignment that would imply on their safety and security. Pwede niyo ho akong tanungin later on the detail, pero marami po kami mga concerns. Like, on legal cases naman po, we have cases of infidelity, failure to liquidate cash advances, child abuse, which would be sexual, physical, and emotional abuses, violations on no collection policy, napaka-rampant po siya. And then non-issuances or releases of payment or other remunerations and documents when requested. And marami pa po. You might want to ask me questions so that I could give the specific comment on this issue. Okay, thank you so much, Ma'am Nati. We were very curious because you were making rounds and appealing to Good Samaritans regarding the teachers' causes and problems of health concerning the teachers. No? So, kumusta na ngayon ang meron ba talagang mga Good Samaritans who heed to your calls? At saka, pwede mo malaman sila kung sino sila. Hindi na yung mga how much, whatever, or talaga bang very, very receptive ang audience, ang public? So, okay, Ma'am Nati. Relative to the health issues among teachers, marami po nabigla po ako. Actually, for some time, hindi po ako nakaget over dun sa mga incidents among my teachers na may sakit siya. Tapos, pag napuntahan ko sa eskwela, hinahanap ko, bakit pala itong teacher na itong nagtuturo? Where's the teacher? Tapos sasabihin nila, ma'am, na-detail po siya sa office kasi may sakit po. These are decisions na hindi ginagawa. Hindi local lang ang gagawa nun. It should be in my level. So, hindi nila ako sinasabihan. Sabi ko, anong nangyari sa teacher? Stage 4 po na cancer. Hinihintay lang po niya na mamatay. So, matatanong ko na, bakit hindi sila mag-apply ng terminal leave benefits? Kasi meron man siya. One of the things that a government employee is enjoying. Sabi nila, baon na po kami sa utang, ma'am. Pagka namatay kami at in active service, forfeited daw po ang utang. So, that's a very, anong klaseng sitwasyon pala meron ang aking mga teachers. So, that was, yung June yun na I had that encounter. So, nag-isip-isip ako na baka naman pwedeng may magawa kami as much as ito naman, very limited kasi yung coverage ng kanilang insurance with the GSIS. It does not include this ailments. So, sabi ko, very generous ng Pantigas ang Ponte del Norte. So, na-discuss ko sa mga personal friends ko na siguro I could work on soliciting from them so that we could give at least yung pag may sakit at magsabi siya sa akin, mag-file ng bits, may ibibigay ako na cash na pang-laboratory to verify kung ano man talaga yung sakit. So, marami naman po akong na-receive na encouraging comments on this one. So, I proceed with this solicitation. The first thing that I wrote was a letter to the mayors. Tapos definitely hindi naman po sila nakakatanggi active sa mga request namin kasi masyado po kaming masipag at saka mabait po ang mga teachers. So, meron na po akong may mga list of donors na po ako dito from among our mayors. The first person definitely who gave me the donation, and I thought, because sabi ko, pwede ho bang 50,000 ang maximum? Sabi naman nila, maging maging moderate lang, kind of, para hindi naman daw ho sila mapigla. So, ang nalagay namin dun sa solicitation namin is others, then 5,000 up to 30. I was thinking of 50,000. Then, yun na nga, ang binigay nila, yung maximum of 30,000. Kung nakahingi daw pala ako ng 50, pwede daw silang nagbigay ng 50. So, pwede yung pag nagbigay ako kay Sir PD, 50 po ang ilalagay ko. so, meron na po ako dito na siyang cash donors. Naghihintay po kami kay LGO Siayan,
Mayor Flora Villarosa, kay former USEC Rosalino D. Rivera of DepEd. Like, he saw my posting on Facebook and commented na, "What happened? Why are you doing this?" Parang nabigla sila. So I had to go explain to them what is going on. And nung nag-usap kami, nag-hand siya ng cash. Then you have the Mayor Rachel Peratera Punon, Mayor Patsy Eguia of Katipunan, Mayor Angeles Carlotto of Tampilisan, Hans Marketing, Zoraida Lending, Mayor Julius Lubregas, Mr. Vicente Jose Suarez of Suarez Review. We have a total of 126,000 until last Friday. Coming pa po yung iba. We are targeting, say, ilan po ang pwede namin na-target? Kasi 9,000 po yung aking tauhan po. Tapos, to supplement this one, we have work for a cause. We are charging 10 pesos from each participant. So if all my teachers would participate na 9,000 plus, we would average, say, 90,000 in that 2-hour activity. At ini-invite ko po kayo lahat na salihan niyo po kami, damayan niyo po kami at 10 pesos po. So, lahat ng tiga-PIA, pwede ho ba yun? Sa office po ni Gov at sa PNP, pwede ho niyo ba kami samahan? Sa in-kind naman po, because on October 5, like what we did for the past 2 celebration, meron po kaming raffle for like television set, refrigerator, and whatnot. Whatever that would be donated to for the cause. We have hindi pa naka-deliver pero meron na. We have 7 flat TVs. Apo. Baka meron pa pong magbigay kasi ang possible na recipient po nitong mga to 9,000 po. So, mag-aas ba ako sa dakitan LTE for flat TV for our teachers? So far, yun pa po. Okay, thanks so much, ma'am. Who can avail of that humanitarian cause? To this time, 17 po yung list namin na may cancer among our teachers. So kung ano po yung makuha namin na amount, we will divide this among themselves. So sana malaki-laki po yung aming ma-solicit so that we can give as much to them. Yes. Nung last July, 2 po ang tapos last Friday may namatay po ako sa isip. So, meaning to say na hindi lang yung puro trabaho talaga ang inaatupag ng mga teachers under your leadership, but then you have to consider also their health conditions so that they can work well. We believe that when a person is happy, they are more productive. Kaya po, I am accommodating transfers I would minsan po parang hindi naman sa binabaliwala ko yung regulation on things, but as much as I could accommodate, I would yung mga request for transfer so that teachers would be home-based. Okay, before tani PD Walgan, I would like to ask this question because it has been in the local news lately and I've heard it personally na you are being considered to be transferred to another place. Is that true? And if it is true, how come that will be considered to be for transfer in other places? You know, the assignment of SDS is dependent on somehow sa politics. I don't know. Pero, kahit man siguro saan, ganun yun. Pero sa amin, meron po kaming 5 years na, yes, rotation. Wala pa po. Sa present position. So, magto 2 years pa po ako dun as assistant. May appointment as assistant. So, may 3 years pa ako. Pero, depende lang po talaga kung mas kailangan ako sa isang lugar or hindi nila ako kailangan dito, pwede po nila akong i-transfer.
But considering what you have done here in Zamboanga del Norte and with that building there, you are the only one who constructed that building there. There have been many superintendents ahead of you, pero walang nangyari. Yung maraming mga 5-6 mga load sharks dyan sa DepEd, yung mga controversial issues dyan nangyari sa DepEd. Yes. Tapos nasunog pa. Oh, di ba? And then here comes the light among the darkness. Oh, so yun ang ibig sabihin siguro rin God. Transfer siya ng face na wala pang building kasi kaya niya eh. Oh, but then again, it's our loss. So, as much as possible, we'll pray to God na dito pa rin si Ma'am Nati. 2 years pa siya eh, 5 years pa naman. Okay, so hopefully Ma'am Nati, our prayers for you. So, yes. I'm missing Sir Barinaga here. Yes, because he has been appointed as Undersecretary of the Anti-Poverty National Anti-Poverty Commission. Sana minsan din makasabay natin. Yes, next week if you will come here, he will be our exclusive guest. Okay. Confirm na siya. Yes, September 5, 2016 ang appointment niya. Congratulations, sir. President Duterte. Wow. Okay, great. Zamboanga del Norte, right? Okay, yes. During the campaign period, dito na kami expose rin eh. Kaya nagiging undersecretary. So, thank you so much and congratulations again to Sir Mate Barinaga. Dito naman tayo sa PNP. Ang hindi ko siya. Nangutaan naman ko niya resign ba siya as dean? Siya din po siya. Okay, so ang tagyan po sa PNP, Oplan Tokhang, Oplan Tikwang. Tokhang is Tok Hangyo. Tikwang is Tikayan. Tikayan. Meaning to say, na timbog diyan sa saan, nakabalangga dyan. Okay. So, it's in the news. Almost in the news. For the past 2 months, no? Since the President came into power. So, national news, patay. Patay doon, patay dito, patay. Maski saan patay. Dito sa atin, meron na namang nakikiuso ba tayo, sir? Or is that a coincidence na dumating dito yung mga patayan sa atin? Kasi normal itong ating probinsya at saka yung Bicol City and Dapitan City. But then again, just lately, may police na binaril, may mga civilians na mga binaril, at saka riding in tandem. Iwan ko bakit uso ngayon ang riding in tandem. So, aside from kidnapping, isolated cases yun, yung Oplan Tokhang at Oplan Tikwang, sir. Sir Wagan. Oplan Tokhang po, yun po ang ginagawa namin. Yung Oplan Tikwang, hindi ko po alam yun. Ang Oplan Tokhang po, ang mother plan po niyan is Project Double Barrel. Kaya po yung Double Barrel, yan po ay isa yung Oplan Tokhang at isa yung Oplan HBT. HBT means High Value Targets. So aside from kami ay nakikiusap sa mga tao, kumakatok at nakikiusap na tigilan na, surrender na, meron din kaming operation for high value targets. Yun naman po yung operation na sinabi ko kanina na we have 106 o 107 and 116 yung nahuli. Yun po. Definitely po I am denying Oplan Tikwang. That is against the law. We are here to enforce the law. Hindi kagagawa ng pulis. Hindi po. Yung pong legitimate operations, yun po ang aming ginawa, pero yung mga hindi legitimate operations, wala po akong inuutos na gano'n. Okay, sir. So, yes. So, maybe like what happened in the Bulwagan, no? Yung shooting incident sa Bulwagan. Number 1 drug lord yun yata sa City Cherry, galing para sa kaso niya. We were in Manila during that time, di ba? So, meron ba tayong identified na, according to your intel reports, meron ba tayong identified na mga mga grupo, vigilante groups or gangs or syndicates operating here in Zamboanga del Norte? Because of the latest incidents, maraming mga patayan, mga civilians, and last Friday police na
With regards to Vigilante, I'm not aware of its presence here in Zamboanga del Norte. During my time, wala akong nalaman. Ngayon yung patayan na yan, most limited ng tourists parang nagagantihin sila. Even before Oplan Double Barrel or Tokhang, meron ng ganyan ng mga incidents na namamatay. Usually, sa investigation namin is hindi nakakapagbayad or yung kabilang grupo, kalaban sa negosyo. Yun. Kaya lang ngayon, ano nangyayari? Bawat isang matutumba dyan, nilalagay na kaagad na natin sa Oplan Tikwan. So masyadong naka-highlight lang siya. Pero unknowingly, na dati nang nangyayari ito. So siguro nababalita lang, kaya palaging yun na lang. So, definitely, wala po tayong Oplan Tikwan. Kasi sir, most of those allegedly na nag-surrender, yun ang natikwan. Kaya gilink nila na police operations yun. Hindi naman po. Mas marami po yung wala sa listahan. Siguro dun sa ilan ba yung namatay na ano, alam ko, mga 12 yung namatay. Siguro nasa listahan, 1, 2, or 3. Kasi yun yung, ang tawag namin sa police, ito mga namatay na is death under investigation, DUI. Doon namin siya binibilang na yung mga involved sa drugs na namatay, doon namin binibigyan namin special attention para malaman kung ano ba talaga itong patayan na to. Kasi sa amin nga nasisisi because of Oplan Tokhang. So we have 12 cases of death under investigation here in Zamboanga del Norte. Thank you, sir. Julius first, and then Edgar, and then Sir Robert Pinson. Sir, hanggang saan ba yung scope ng responsibility ng PNP regarding our war against drugs? May mga surrender na may nag-surrender na. So anong gagawin sa kanila? Yung mga kung merong mga further na mga investigation, tapos nalaman talaga ng pusher sila. So anong gagawin? I understand some of your units here, like the PNP Dipolog, already came to our department, the Department of Trade and Industry, to provide also the mga surrenderies na mga programs on entrepreneurship. So, the whole ba na picture ba, hanggang saan na yung limitasyon ng gagawin ng PNP? Kasi parang ngayon, nakafocus lang sa PNP. And we know nga ang fight against drugs, it should be multi-sectoral. Thanks for asking that. Actually, hindi lang naman itong problema nito ang multi-sectoral. Lahat naman ang problema na ano is multi-sectoral dapat. So thank you for asking that. Actually, nung mangyari ko, nag-surrender, napakarami. Nagulat kami, nabulaga kami. Anong gagawin natin? Paano to? May yung proseso kung paano namin sila i-accept. Nagulat kami. So, from then on, dinahan-dahan namin na bigyan ng procedure. Paano kapag nag-surrender, anong gagawin, anong susunod, paano i-monitor. So yun yung ginagawa namin. With regards to rehabilitation, hindi namin trabaho yun. However, since sa amin nagsusurrender, parang stakeholder na rin kami doon, parang involved na rin kami. So, we are coordinating. Tulad ng sinabi mo, yung Dipolog have already started. We are coordinating with all the agencies na supposedly concerned para ma-address natin accordingly. Kasi itong problema ng dito muna tayo sa user. Kasi yung user, katulad rehab, hindi ka pwedeng basta maglalagay lang dyan ng rehabilitation. Yung level of intoxication yan, iba't iba. Meron dyan pwedeng counseling lang. So, saan natin dadalhin? Meron dyan talagang grabe, lulong na. So it needs medical intervention. So lahat yan pinag-aaralan, and we are doing our job para ma-link up lahat ng agencies. And aside from that, I want to let you know that the other day, there was a conference in Davao attended by local executives and the police. One of the agenda there is ano ba yung gagawin dito sa mga surrenderies na to? LGUs, tulungan niyo yung polis niyo. Ang sinabi niyo, hindi nila kaya to. Yung LGU, paghalawin yung lahat ng agencies. And siguro, alam na ng LGUs, siguro as 2 days ago pa lang naman, hanggang ngayon, nagkakaraft pa sila kung paano gagawin, kung paano i-address itong ating problema ito. With regards doon naman sa pushers, pag nag-surrender yung mga pushers, we will be monitoring them. Kung talagang tumigil na, okay, tigil.
Hindi na subject for operation. So, yung mga pusher na nag-surrender, they are subject for observation, not operation anymore. Unless, confirm namin, they are still selling illegal drugs. And, yung isang nakita namin, yung ba, barangay, kung saan man, barangay, pusher, nag-surrender. Okay na, very clean na din siya sa barangay niya. However, sa kabilang bayan, doon siya nag-ooperate. Kaya kahit sabihin ng barangay na, uy, wala na yan ginagawa. Hindi, nag-ooperate pa rin siya, diyan siya nag-ooperate, dahil nagbenta. So, ang gusto namin na surrender, ang gusto namin pagbabago, yung totoong pagbabago, hindi yung lumipat ka lang. Naglinis ka sa barangay mo, yung dulo mo, kinakalat mo, hindi pa rin yun. That is still illegal. Yun lang po, thank you very much. Okay, Konsyal Alimardo and then Edgar. Well, sa pagkatinood, I do agree nga kita tanan na sorpresa with the numbers nga nag-surrender. We were not quite aware nga yung nana dahil ang threat sa infestation sa drugs sa atong community. Well, it's good na with this present administration, at least it not totally eradicated itong problema na sa drugs, at least ma-minimize. Now, I know that the issue on drugs will involve una sa kining demand and next is the supply. So far, murag dako ang ato accomplishment in terms of kining addressing the demand side of drugs kay mga surrenderies, usually mga users man sila. How about kining ato ang sa supply na pod, Colonel? Nabatay mga na-accomplishment ko nanin sa aspect ka? Yung sa supply po, we are also addressing it. Actually, we are monitoring the avenue where drugs are being trafficked. Sino ba yung nagdadala dito? Last week or last 2 weeks ago, may nakuha ang Dipolog City na 118 grams. Oh, so that is not, yung ganun karami, hindi na yan pang street pusher. Supply na yan papunta dito. So we are addressing it also. Ina-identify namin sino yung bumili, sino yung nagbebenta dito, saan siya kumukuha, saan galing ito, paano tinatransport dito. So, yun. And kahit doon, kailangan din namin ng tulong ng ibang agencies. Dahil with regards to identities, sa ibang agency din kami makakakuha ng identities ng mga tao na yun. Dahil hindi naman sila dito nagpupush. Pupunta lang, aalis ulit. So, napakahirap, pero we're still trying to do our best. I was able to raise this question, Colonel, because the port of Dapitan is one of the identified transshipment point of drugs. So, muna nga, I think medyo daan niya with attention kining mga transshipment points like ports of Dapitan, and sometimes na napagtidungan rin sa Dipolog, it could be one. So, other than that, kining mga land transportation, ikat sa atong mga kasiglit pag yung mga lugar. So, hopefully, with the concerted effort of the community, atong ma-address siya, Colonel, atong tingaling intensify, labi na yung establishment of BIN sa mga kabarangay. Oo nga, sabi mo tama yan, dapat lahat talaga tumutulong, lahat ng law enforcement. Anyway, Double Barrel has just started last July 1 and still so infant. Meron natin mga tinatawag ng mga birth pains pa niyan. Marami pa tayo makikitang kulang pa yung ginagawa. Pero we are ready to adjust our operational activities accordingly para kung makita natin kung alin yung much better, yun yung gawin natin para matapos. Sabi mo nga, hindi ma-eradicate yan, pero we can minimize this menace. Okay, thank you so much, Edgar. And then Sir Robert Pinson. Okay, salamat dito kasi wag niya ako ng question. Sir, the most common justification doon sa Metro Manila of the campaign that resulted into death sa illegal drug is nanlaban or manlaban. That's the justification. Dahil namatay dahil nanlaban or manlaban. Dito po sa atin, sir, wala bang nangyari na gano'n? Na resulted to death dahil nanlaban or manlaban. Merong, di ba, yung sa atin, sa Zamboanga del Norte, merong 16 na namatay dahil lumaban sila sa operation. 16 persons. Okay. Yes, Edgar. Then Sir Robert Pinson. Sir Robert, please. And then Julius. Yes. We have heard na may mga lists na mga sinasubmit doon kay President Duterte, and in fact,
some of our fellow from Sabon del Norte have been mentioned. And yet, most often, pag na-mention na yung mga names nila, they always deny. So, which now, Sir Colonel, matanong nga natin, how reliable are these lists? Why is it na may mga contentions? So, dapat kasi pag na-mention na, 100% na ano na talaga yon. So, may we know from your end, and what is the role of the PNP as far as these lists from Zamboanga del Norte is concerned? Yung list na yan kasi ni Presidente, hindi ko alam kung saan niya kinuha. Merong dati ng mga list dito, even before me, may mga list dito, and yung list na yun is kahit before me, submitted na dun sa taas. So, hindi namin kailangan mag-submit ngayon para ano. So, kung ano yung meron kami, yung Directorate for Intelligence meron. So, hindi ko alam kasi kung paano nila pinili, paano nila sinabi ito, huwag natin isama to, ito isama natin. So, I'm not aware of that. As far as I'm concerned, yung mga nakasama, I'm trying to help them if they will also help themselves. Pero kung hindi nila tutulungan yung sarili na, I will be implementing the law. Thank you. Okay. Sir Robert? Okay na. Julius. I-connect ko lang ito sa DepEd, yung sa drug addiction. I can remember when I was in high school, I studied at Zamboanga del Norte National High School. During our time, sinasabi na number 1 na merong mga drug addicts in our school, high school. And then, there were mga activities like, i-close lahat ng gates, may mga police, tapos nag-i-inspect. We assisted as CAP or cadet officers. Ginagawa pa rin po ba yan in DepEd? What's the protocol ba pag nasa school na tapos may hinihinahalaan na mga drug users or pushers? What about drug tests? So, could we get information from Ma'am Bayubay na para naman yung mga parents ba na cleared sila, ay pag nasa school siguro naman yung mga safran, yung mga tukhang, baka may mga tukhang in schools or tikwang. Okay, yeah. Drug addiction in the schools, school premises, especially, and then we'll connect the question, guys. Ma'am Nati sabi after your one. And then we'll connect the question also to PD Wagan if there are teachers also involved in drug pushing. Okay, so Ma'am Nati, please. So far, wala pa man pong reported in my office na may nangyaring ganun. The police went to the school because of suspected teachers or students engaged in drugs. Wala pa po. Ma'am, during my time, hindi ko na rin narinig yun. Pero alam ko, ibig na sabihin is, it is a cooperation between DepEd and PNP. Nagtutulungan para yung students is, yung ma-check natin. Parang ganun. Ma'am, can we do that? Of course. Like one time, I was with this group of police and I was telling them that if you have a program on this, why can't you just write me so that I could endorse it to the Thank you very much, ma'am, for So that, far, wala pa po akong na-receive na program na. Okay, ma'am, I will conceptualize. Thank you for that. Sa sinuggest mo na ginagawa dati na hindi na namin ginagawa. Sa tingin ko, it will be productive. Kasi meron kaming nahuling teacher na nagtutulak. And nahuli na siya. Nakakulong na. So, teachers na nagtutulak, nahuli na, wala na iba? Until now? Or meron pa under surveillance? Meron pa po tayo tinitignan. Pero hindi ibig sabihin po kung tinitignan ay positive na. Baka naman napagkakamalan lang. Yes. Okay. Sir Robert Pinsoy. Thank you, Wendy. Still sa DepEd in relation to drugs. Are we still conducting, Ma'am Superintendent, the random drug test for teachers and for students? For new appointments, I am requiring them drug test and neuropsychiatric test because of the incidents that we have experienced with teacher-pupil. Sa TV lang po yun, kaya nga sabi ko dapat i-expand namin. Pero that would happen if I get a report from the police that we have this list of teachers involved. Then I would have a basis to issue a memo. Follow up lang, ma'am. Sa PNP naman po, have we not monitored any possible users? Kasi pusher yung kanina among the teachers.
teachers, users. Meron din naman pero huwag mo muna natin i-disclose. Usually kasi itong teacher na nahuli, ang parokyano niya is mga estudyante. Mas dangerous yan. Mas dangerous. Share ang nagiging co-share. Kasi marami silang innocent victims inside the classrooms. At saka yung mga allowances na mga students na para pang stocks nila, nandun na sa drugs. And then also the children will be used by syndicates for snatching, for robbery, para sa mga drugs, di ba? So it's a cycle of crimes. Yes, Julius. Sir, you have a list, di ba? I-disclose niyo ba yung nasa list? Pag halimbawa, DepEd na teacher siya, ibibigay niyo po ba kay Ma'am Nati? That list is very confidential. Hindi namin pwedeng ibigay yun. Pero pwede kami mag-usap na regarding lang sa concern niya. Kasi yung list includes everybody. Pero yung concern niya, of course, I can tell you. Sir, in an instance that we have a teacher in my jurisdiction that is involved, pwede ho tayong mag-usap so that I could issue a memo for drug testing for everybody. So yes, we could arrest the problem. Yes. Okay, so dito sa Kapihan sa Dipolog, may complete coordination and cooperation. Walang mama sa panon incident dito, ha? Okay, so Edgar, so round up please. Okay, sir. Dr. Wagan po. So, despite the intense campaign sa illegal drugs natin, meron pa bang pumapasok hanggang sa ngayon ng mga drug? At saan naman galing ito? Is it the same source? Yun pong mga nahuhuli na natin na source, siyempre, kahit naman tayo yung nandun, babaguhin natin yung style natin. Yung ibang mga sources, monitor pa namin. Meron kasi mga source na dumadaan dito sa Triple SB Andaan, ay sa mga remote areas, hindi pa namin na-checkbohan. Siyempre, pabago-bago sila, pero yung kanilang pamumuhay is adapted na kumita ng ganun kalaki. So kung bastang ititigil mo yon, parang may mababago eh. So despite this campaign, alam ko diretso pa rin yung mga yan. Kaya nga, we are still operating. Kaya andyan pa rin kami, hinahabol pa rin namin. Although merong iba na talagang tumigil na, as in tumigil. We are helping them with the DPI, katulad dito sa Dipolog. I got this reaction from the community, sir, na dahil doon sa intense illegal drug campaign natin ay yung ibang crime na hindi na nangyayari. Meron ba kayong datos din? Anong yung mga crimes na nawala na o na-minimize na because of this illegal campaign of illegal drugs? Generally po, ang record namin, because of this campaign, lahat ng crimes is bumaba. Dahil andyan kami sa kalsada eh. Hindi tulad dati, nasa opisina lang ngayon, nandiyan sa kalsada, talagang makakatok. So, all other crimes bumaba. Kung hindi man, pantay lang. Okay. Konsehal Alimarlo. Ako pangutana ko yung address ni Ma'am Bayubay. Ma'am, insofar as naguna man kita itong programa karon sa administrasyong Digog kaning issue sa droga. Sa DepEd ba, ma'am, unsay sa imong division, unsay mga interventions kanong gihimo sa Department of Education in helping to address this issue on drugs? Initially po, when this became very popular, itong program on drugs, na pag-isipan na po namin na lahat po would undergo through the drug test. Pero we're taking it slow. That's why I'm starting with the newly appointed employee of the DepEd. Nagpapadrag. Nire-require ko po yung clearance nila on the drug test. Because what I'm thinking, ma'am, one of the most influential sa kinabuhi sa mga kabataan na to are the teachers. So, what I am thinking is, pwede ba ka na ito ma-appeal sa curriculum kaning drug abuse Meron na po kami yan. Matagal na po siya, integrated na po siya sa aming health education. Apo, nasa curriculum po namin yan. Drug education po. Yes, and we're inviting PDEA to be resource persons when we have
symposiums in the schools. It's good kaya I think kung properly informed ang ating mga kabataan, probably they will avoid trying to involve Hindi po siya themselves. bago. It had been part of the curriculum since 2000, yung INDA, So if that has been drug education program. in the curriculum for a long time ago, then definitely have you made an assessment whether this program has been effective in our schools? Yeah, so far I have not found any teacher engaged in drugs unless the PD would tell me that somebody is. And wala pa naman po kaming batang nahuli. So basically, the drug education is kind of, to my assessment, is effective unless cases would come. Okay, question coming from Julius, please. Sir, this is not an intelligence tip. But actually, I reviewed yung mga observations ko before. But parang walang ginawa yung PIDEA, PNP, etc. on shipments of commodities by businessmen. Parang yung nahuhuli lagi nasa yung mga nag-manufacture, nasa bahay, by bus operation. Pero parang walang nag-check sa mga shipment of goods. Yung mga smuggled goods. Na maaaring smuggled Smuggled goods. Yes, Tapos tayo drugs na tuba na to. Yeah, sometimes because sa DTI meron din mga information na ba't bigla itong yumaman. Alam namin pag ang return on investment for that kind of business ganyan lang. Tapos mga talks lang naman pero ganun reaction. With regards to yung transportation, yung shipments, meron namang agencies na nakatoka. Merong, alam mo sa airport, may PIDEA din sa airport, may police din sa airport. Sa seaports, meron namang may mga coast guard naman, may nakatoka doon. And we cannot overlap our function unless merong special information na dumating, and we will still coordinate with these people. Hindi kami, we can just bunch in their area of jurisdiction. Pero yun nga, coordination pa rin. It boils down all to coordination. Okay, ato ipauong ang pangutana. Ako pangutana, o yung pangutana. Okay. Ay mag-commercial talaga. After sa atong commercial, tubago ni Pidiwagan o ni Ma'am natin Bayubay. Okay. Akong question, sir, lingon maka-classified info, pero tagay lang clue, hint, o ang sa latest karon sa atong drug, kanini ang war, no? Against drugs diri sa atong province. Daan na paghapol ba yung mga big time, mga big fishes, no? So to speak, nga identified ninyo and soon to be no? Identified also publicly by no less than president or politicians. Kay daghan maguto nga mga kapitan sa barangay, mga kuan na nga ingon na galing nga i-postpone ang eleksyon sa barangay ug sa SK kay drugs money mao na siya gamito na dayon pag-abot sa eleksyon. So mao na siya nga dili sa Sambuanga del Norte lang, sir, without naming names of nabijud existing ba nga nakununo ninyo these persons, mga protector ba sila or pusher ba sila or drug lord ba sila or direct connection with illegal drugs. And we will answer that after the break, commercial break. And to Ma'am Nate, supposing na ay maestra or maestro found to be drug pushing or drug addict, based on the intelligence report and based on the sharing of information from the PNP towards you as the PSDS, no? Superintendent of the DepEd here in Sambuanga del Norte, what are the disciplinary actions that you will impose on these drugs addicts teachers after the break? Go ahead, Gar, please. Okay, sa dili pa ang tubag sa nagbagang mga pangutangan sa atong mga bisita ng butagat sa Kapihan sa Dipolog. Ato ulang pabugnawan pinaginas pagpasalamat sa atong mga sponsors na sa kanunay nagpaluyo sa Kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan ang mga sidianan sa radyo mo nationwide kung RMN Dipolog, pinaginas sa DXDR 981 of 94.1 IFM. Naman nagdala sa Timog sa Kapihan sa Dipolog, matagalas 9, natol sa 11 sa Kabuntagon, matag Domingo nga tanan.
ang Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna ni atong Dapdayan sa Dipolog nga may official email sa atong kapihan sa Dipolog. Kasalamatan usab nato ang atong usa sa mga atong mga major sponsor ang ato nga acting governor sa lalawigan sa Buanga del Norte, si acting governor Honorable Atty. Sinin O. Angeles sa lalawigan sa Buanga del Norte, ang atong acting vice governor o presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan, si Honorable Atty. Julius Napikit. Masab, dugang atong pasalamatan ang atong congressman sa Congressman sa Segundo Distrito nga karon Under Secretary sa National Anti-Poverty Commission kung NAPSI nga atong mahimong bisita karon sa Domingo, bisita panelist ng kampo din pa sa College of Law sa Rizal Memorial State University na Dipolog Campus, si Yusek former Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Dugang usahan pasalamatan nato ang JNT Fruit Nursery ang Lambayan na sa Barangay Lingasad, dagang ilahang branch sa Barangay Dalas na Dapdayan. Di pa ito ginamala ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Pasalamat usap na ito na kang City Councilor Atty. Donald C. Napikit, no? City Council sa Dapdayan sa Dipolog. Kang Global Attaché Mr. Henry Chamero sa Doli, Palo, Hong Kong. Pasalamat usap na ito kang Mr. Muhammad Dasan Anju ang atong Part 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Sa Janus Marketing, matawag sa telephone number 212-1148. Pagkitaw lang si Lipotak Barangay Chairman Janus C. Si Mrs. Milagros Agustin, Roger William Maginator King sa Oma County, Northern Ireland. Si Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois. Ato sa pasalamatan ang atong konsehal sa Dakbayan sa Dapitan, Pangulo sa Kapihan sa Dipolog, Dapitan City Councilor Honorable Alimarlo Dapin, nga kauban nato sa Kapihan sa Dipolog. Kasalamat usap nato na kang Congresswoman, 2nd District Gloria Labad-Labad, Congresswoman Gloria Labad-Labad, sa Segundo Distrito ng Lalawigan sa Buanga del Norte. Usa ka may galaong painungdom gikan sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang ayaw pagpanginog mga kahoy o bisang unsa ng pakulog ilalon sa transmission lines sa NGCP o bantay o atahi ang completion sa 138 kV line sa NGCP nga naglagbas kini sa Serious Minya Pinyan nga sa Pulangco. Mao nagkalat kalambuan din sa lalawigan sa Buanga del Norte. Sa ato may galaong painungdom gikan sa NGCP. Gipalunsad kita sa atong board member Segundo Distrito, Pangulo sa Kapihan sa Dipolog ug Presidente sa Regional Board Members League of the Philippines, si Honorable Board Member Ronilo Goy Lee, absent kami. No? Nag-turnover sa San Miguel Chapel. Karon. Okay. Masal gipalunsad kita ni Dipolog City Councilor, Pangulo sa Kapihan sa Dipolog, Atty. Olivine Lingoria, City Councilor, Dipolog City. Nagpalusap ka na ito ang atong minority floor leaders sa Sangguniang Panlalawigan, Board Member, 1st District, Patrick Jean Chan, o imasab ang J&J Trade Center sa Avenue Kawakawa, Dapitan City, o ang Patri Enterprises, nga naadya sa Barangay Bagting, Dapitan City. Ang Mayor Ivan Hapboyot Ortiz sa lungsod sa Pulangco, nagpalusap sa Kapihan sa Dipolog, Vice Mayor Alfredo Baitid sa lungsod sa Pulangco, o mga pagtimbayan sa mga militar city matagpistas Dapitan, sila si Mr. and Mrs. Vicente o Monina Johnson sa New Jersey, USA. Dugang sa natong pasalamatan ng nagpaluyo sa Kapihan sa Dipolog mo ang Mega Success Furniture, pag-upgrade o customize sa inyong mga sala set o corner set, mag-maintain ninyo o paghimo ninyong libot sama gikan sa Factoria MS Furniture. Alang sa maintenance sa inyong air conditioning units o sa inyong mga refrigerators, ang instructor nila mo ang Carl's Aircon and Air Conditioning na akin nilimutan diya tapad lamang sa MS Furniture Highway Turno, tapad sa Hotel Camila 2 nga itong Dakbayan sa Dipolog. Pipix Pension House o Pipix Lodge sa inyong mga bisitang dapat sa Dipolog, direkta sa Pipix Pension House o Pipix Lodge, Dagalan, Katipunan. Your contract will not be that expensive sa Pipix Pension House
and Pipic Slabs. Make your stay in Dipolog worthwhile. Masaba, nagpaliusap ka na to ang Metro Shoppers, Metro.com, o masaba ang Fine World na nimutan dito sa Dipolog Boulevard, at ang dakbayan sa Dipolog. You dine, you eat, and enjoy sa Fine World. Bring the family dito na sa maong lugar. Ang Metro Shoppers sa Galang Rizal, at ang dakbayan of Metrocom sa third level sa Lee Plaza Mall, Quezon Avenue. Royal Plaza o Royal Plaza Annex. At dili na karon sa mga MTC approved radio transceivers sa kadaiyan ng mga brand. Transceivers radio, portable base o mag-install sa antena. Mga ka na ang Royal Plaza o Royal Plaza Annex. Pakikita ilan sa Sir John, sa mga aming good morning sa mga Indians sa Royal Plaza. Dahil ipalausap kita sa maayong kabubuton sa Dipolog City Institute of Technology kung DCIT. Ang DCIT na K-12 yun na. Dahil na napasala BS Marine Engineering Review Center kung salat ba yan sa Dipolog. Ay napatuag lang lugar pa sa DCIT na paligihan yung mga anak na graduado sa BS Marine Engineering. Dipolog City Institute of Technology kung DCIT higuluan ang kagmaon sa inyong mga anak. Nagpalusap ko na ito ang Gloria Dinapitan. Dadati mo pamilya, pag lingaw-lingaw, kaon, mamalit, mag-enjoy. Pag-ibak ko gabi, pwede ka magdala dito. Sulod sa Gloria Dinapitan. Ay dagang sports na ilang pwedeng gamiton ang Gloria Dinapitan. Nasa Desulod ang Fantasyland, the only theme park town in the Visayas and Mindanao. Yan ay mga bagong rides na ilang world-class presentation matag Sabado sa gabi. Ubangan sa kabila ka mga business personality sa Fantasyland. Masaba ang inato lang alang na sa lamiang mga seafoods dito sa Bagbayan sa Dapitan. Inato lang restaurant na kini sa Dampa kung Dapitan ako Marine Park o Dampa. Ito niya bigumala ang Gloria de Dapitan Fantasyland na inato lang ni kanyang First District Congressman Romeo Nonoy Halosos. Mga kini ang pipila ka mga nagpaluyot sa kanunay, sa pagkalaguban, sa tulungan ng kapihan sa Dipolog na nalukat live din na Sanders Fried Chicken Ground Floor Hotel Camila, Dalan General Luna na itong pagpuyat sa Dipolog. Balik sa atong mga bisita sa kapihan sa Dipolog o Bayan ng Luyudo. Thank you so much, Edgar. Balik kita sa itong diskusyon sa itong kapihan sa Dipolog. Kauban sa itong mga bisita, si OIC Provincial Director, Police Senior Superintendent Edwin Ventura Wagan from the Philippine National Police, and of course our Acting Provincial Schools Division Superintendent from the Department of Education, si Ma'am Nati Bayubay. Ay hanan ko anyway na nakaong mga pupunta na ako ni i-greet kayo. Ano ba kayo dala nga yabi sa balay din? Niya ako kasulod. So, good morning ngadto o welcome sa Dipolog City ngadto kang Brad Tata Bait-It gikan sa Kabasalan, sa Buanga si Bugay, si Brad Ibrahim Yusuf sa Hulo Sulu, si Brad Alwid Dia sa Zamboanga City, si Sis Minda Hanggayo sa Kalawit National High School. Mga paano sila? Delta Phi, Epsilon, Lambda Phi, Delta, Fraternity and Sorority. Igo na ko gabasa. Makasulod na ko ron sa amuang balay. Okay. Hindi yun mag-adik sa from Belinda. And congratulations in advance sa mga officers and members. I have to do this kay kabalo man ka mga friendship na nato ni both sides of the all over the world, no? Congratulations nga to sa mga incoming officers and members of the Zamboanga del Norte United Correspondents or ZNUC sa ilang 9th induction of officers and awarding ceremonies. Dayon, it's gonna be on September 30, 2016 at Dapitan City Resort Hotel, 11 o'clock in the morning. Sunset Boulevard, Dapitan City. Ang ilang guest speaker lang naman, no, basahon si Damdaran. Ang ilang guest speaker si Secretary Leoncio Ivasco Jr., ang Cabinet Secretary sa Office of the President. Maura good ang ilang guest speaker si Secretary Leoncio Ivasco Jr. sa Cabinet Secretary sa Office of the President. Mauna ilang guest speaker sa 9th induction of officers and awarding ceremony sa ZNUC. Ang presidente, walang iba kundi si President si Hope Harapan. O uban pa, di na nato mabasa tanang kinagan sila, basta kay
Congratulations. And reminder sa mga media, tanang media sa Buanga del Norte, I have to do this, kaya nag-text si Ma'am Beth Ladaga na po, ang atong regional officer sa, public officer sa NGCP. Magkita-kits tayo sa Manuel's Resort, karong September 28, 10 o'clock in the morning. Ang kapihan sa Dipolog, guys, huy, paminaw. Ang kapihan sa Dipolog, dito tayo mag-abot sa provincial library ng atay kagalingong vehicle, ha? 9 o'clock sharp, kinahanglan pa na mo dito, biyaan to mga langayan. Bahala mo sa buhay mo. Okay, so, mauna na. Ato ang kay launching na sa 138 kV line sa NGCP, transmission lines, no? So, kita-kits guys, ang gals sa media sa Zamboanga del Norte. Both sides of the fences, so to speak. May yellow, maunsa diyan nga color. At kita ka dito. Okay. So, balik sa atong nakaungong mga pangutana o ingon man sa atong mga tubag. Una, first come, first serve. First come, first serve. Ladies first, after men? Okay. Rewind. Si Ma'am Nati Bayubay. Unsay disciplinary action nga iyang himuon para sa mga teachers, mga boys and girls na teachers na mahulihan or ma-identify na suspect na drug pusher or drug addict based on the records of the police also. So, unsay disciplinary action, anak, Ma'am Nati, from your end? Sa amin po, ang disciplining authority among teachers until supervisor is the regional director. So, kung mayroon pong kaso ang teacher, pag sa drug problem naman, this is a criminal case. So, nakasalang yan sa korte. Until its resolution, then we can drop the person if found guilty from the rolls. If kung sakali naman pong yung na-compromise ang trabaho niya dahil sa drug dealing, like laging nag-absent, laging nagka-cut ng classes, pwede po siyang masubject sa administrative case. Kailangan lang namin po ng mga proof so that we could proceed with filing a case for regular absenteeism or habitual cutting of classes or even endangering children with the activity that they're doing. Para po meron kaming enough na katibayan, sabihan po namin ng police na could you give us these documents. Then we will endorse that to the director, who's the disciplining authority for action. Pwede po siyang masuspend, pwede po silang ma-drop from the role. Okay, thank you so much, Ma'am Nati, ha? Naklaro to, ha? Para sa mga maestro nga naminaw karon. So, careful, kay og wala may trabaho, sa may buhay sa pamilya, di ba? And then you will be branded, ma-stigmatize ka nga, among teacher dito, drug pusher na ito. So, what happens to the students, to the pupils, no? So, wala na tayo mga leaders in the future. Kaya ato aday mga teacher, may number 1 nga drug pusher or drug addict, no? So, mao na siya na, ha? Future drug dealers. So, sumbako, God forbid. Okay. Alita kang piniwagan. Sir, clue, hint, no? Nga, kay balumi nga, di gid po ka clueless. Nga, doon na ba yung mga from the media sector, from the lawyers, from doctors, or teachers, nga, nasa mga listahan ninyo karong mga panahon na government officials, politicians, pa-arrange ba siya, o naman po, di ba? Nga about to be apprehended or under investigation ninyo because they are related to illegal drugs trade or drug use for that matter. Piniwagan, please. Good morning po ulit. With regards to the list, ano po natin pag-usapan yung list. With regards to him, all walks of life, government agencies, non-government organizations, lahat po yun pinasok ng droga. Lahat meron. Meron lang magaling magtago, meron lang magaling mag-control, pero lahat yan meron. With regards to tinatrabaho namin, basta naging involved. Sino ba sila? Malaking tao, maliit na tao. Kita nyo naman yung nag-surrender. May malaking tao, may ganito. So lahat po yan ay tinatrabaho.
However, kung talagang tumigil na sila, although dati, involved sila, hindi na rin namin i-operate. So, yung droga, wala kasing pinili na I will just penetrate this market. Dito lang ako kikita ng pera. Lahat talaga, pinasok mo. Media. Ang dami kong kaibigan na media sa Manila. Medyo... Dito sa mga nilnotis, sir? Dito ay... Hindi, sa Manila. Sa Manila, may mga kaibigan ako. Alam kong medyo andun sila. Kaya nagtatanong sila dito. It's up to you. Basta sinasabi ko, lahat pinasok ang droga. Okay. And before you, police, of course. Anong gagawin nyo pag police ninyo mismo ang identified as drug addict or drug pusher and then drug protector talaga dito sa Baga del Norte? Is it happening right now here in your area of jurisdiction? Huwag mag-deny. Ganito po, sa lahat naman ng operations namin, meron kami tinatawag na internal cleansing. So, hindi namin dinunayin na wala din gumagawa doon na police. Kaya nga, nag-drug test kami para ma-check yung users. And, nanghuhuli din kami para ma-check din yung mga pushers na police. Our counterintelligence is the one in charge of this. The other day, may nahuli nga tayong pulis sa Salog dahil may ginagawa silang kung ano-ano related sa drugs. So, hindi lang possible yan. As I've said earlier, lahat, hindi po na-spare yung pulis sa police organization. Napasok din po kami ng droga. Kaya nag-internal cleansing po kami ngayon. Okay. Well, now we know, sir, ilan ang police ang ousted from the service or nawala ng trabaho, ng serbisyo, sa serbisyo? With regards to yung natanggal, I do not have the record kasi that's the jurisdiction of the regional director. Sila yung nagre-resolve ng ganyan cases. Pero sa ngayon, sa ginawa namin internal cleansing, may isang nag-positive sa drugs. So yun, we will be investigating that. Is he from the Dipolog City? From Zamboanga del Norte. Hey, active? Yes. Okay. Nandyan sa Camp Ama? I will respect him. Okay. Julius, your question, please. Sir, mag-wonder lang po, baka inaabuso yung excuse na pag police, nag-user ba o pusher, baka sabihin niya lang kasi asset yan. So what's the assurance ba na bias ito, pusher naman talaga ito, kasi nasa police unit sinasabi, part yan ng trabaho niya, nagpupush dahil asset. So what's the assurance ba ang maibigay mo sa public na hindi kayo double standard? With regards to that, yung lahat naman ng trabaho namin tungkol dyan, meron kaming tinatawag na documentation. Hindi mo pwedeng sabihin na ngayon, asset ko yan. Hindi pwede. Asan ang dokumento mo? Asan ang pruweba mo? Intelligence nga, basta merong dokumento, may ipakikita kong dokumento na yan ay asset mo. Hindi pwedeng bastang asset ko lang yan. Para maging excuse or escape kung ano niya, hindi pwede. Okay, follow-up question, Consial Alimarlo. Background ko, Colonel, namukod ko na doon in the past nga mga police nag-positive and they will tell us nga it's part of their job being nasa intelligence section and they need really to get involved into this in order to to penetrate talaga the underworld. Muna yung nandugog. I don't know if how can we differentiate from a legitimate part of the job nga nagamit sila positive and from those nga nandun lang sila because they feel the urge of using it. Definitely, during my watch, hindi pwede yung alibay na yun. Not my time. Hindi mo kailangan nang gumamit para makasolve ka ng case. Ako, ang dami kong nahuli. I came from Narcom, from Pidea. Yung 500 kilos kung narinig nyo nun, ako yung huli nun. Pero hindi ako nag-take ng droga para mahuli yung 500 kilos. Planting of evidence. Planting of evidence. Kasi yun ang usual na pag nadakip ang isang suspect, ang sabi niya, planted yun. So how do you ostracize
yung term na yung planting of evidence. Planting of evidence po ay bawal yan. Hindi nga yan tinotolerate ng batas. So, hindi din namin ito-tolerate being implementor ng batas. Ngayon, yung sinasabi niyo, yung reason, huwag na dito, punta kayo sa Muntinlupa. Tanong niyo kung sino may kasalanan doon. Wala namang may kasalanan sa New Bilibid Prison. Tanungin mo lahat sila, walang kasalanan yun. Just the same. Nasa yung burden ng pagpupruweba na planting yun, nasa kanila na. And nasa korte na kung sabihin niya planting ba yan o hindi. Pero kami, trabaho lang yun siya. Yes, because aside from the drugs supposedly na planted by the apprehending officers, yung Operation Tikwan, yung sa Tikwan, sabi nila, planted yung 38 revolver, ano yun, ang sarap, nagkakalawang na yun, hindi na yun, hindi na functional. Yan ang palaging reason. Just the same yun yung masasabi ko, kahit pagpaplant ng droga at pagpaplant ng baril, ayan ay bawal. Hindi yan in accordance with the law. So kung may gumawa yan, mali yun. Yeah, because I will play the devil's advocate. Who will police the police? Kami. So, how do we determine the good policemen from the bad policemen? Good policemen are those who are eliminating the criminals. Bad policemen are those who are cuddling the criminals and criminal themselves. Okay, very well said. Yes, Pons. And then Sir Any presence of sinabi nilang ninja in the PNP, locally. Local, ninja cops. Yung mahilig mag-huli tapos mag-recycle ng nahuli. Atin pong i-qualify itong ninja ito. Kasi ang perception ng ninja, basta sinabing ninja ay yung nagre-recycle. I work with the original ninja in Manila. Hindi sila nagre-recycle. Yung iba lang, dahil magaling yung ninja, ginamit lang nila yung term na ninja. Hanggang mag-evolve na yan. Basta tinawag natin ninja, nagre-recycle. So, yung mga ganun po, tinitignan natin yun. Yun ay nasa mga listahan din natin na sinasabi. Meron tayong counterintelligence list, pero hindi ko rin pwedeng ilabas dito. And we are doing things against them din po. Okay, Sir Robert Pinson? Kanina po, natanong po ni Ma'am Edith, Colonel, regarding the different professions kung may mga ganito ba. And then, recently kasi, one of our Congressman Bullet Halosos, made a very startling or if not a very sensitive or shocking privilege speech. Yes, in Congress. Aware po ba kayo dito? And if aware po kayo, any reaction po about it? Doon po sinabi niya yun, o nung pinalabas niya yun, alam ko ay may kidnapping tayo sa Siraway. Nandun ako at ako'y nasa bukid, na kahit signal ng cellphone ay wala. So hindi ako matawagan, hindi ko maano. Hindi ko na naman pinanood. Ang narinig ko lang ay kasama daw ako sa gustong ipatanggal. Ang sa akin po, ako'y pulis. Kung merong order, susunod ako. Yun ay nasa PNP. Kung sundin yung sinabi niya, di so be it. Pero kung hindi, kaya lang hindi ko alam kung tatanggalin nila. Ako yung best PPO, tapos ako yung tatanggalin nila. Parang, hindi ko alam. So, baka naman meron siyang personal interest. Kaya ganun. So, yun lang yung narinig ko, hindi ko alam yung ibang sinabi. Basta yun lang, parang tanggalin daw ako. Eh di, basta nga sa akin, pag may order, susunod ako. Kaya lang sabi ko, ewan, best PPO, papatanggal. Ang galing. Yes, okay. Follow up, Sir Robert. We're running out of time, ha? Sir Robert, Edgar, make your question brief. Si Kuya Alimalo, before Robert. I think it would be totally unfair kung tatanggalin lang, wala namang rason, di ba? Yes. Dapat it should be validated. Ang isa daw na doon, isa daw sinasabi doon sa droga, parang wala daw ginagawa. Magdulang siya doon sa region. Ako yung pinakamataas ng accomplishment. Yung Zamboanga del Norte PPO. Congratulations.
Yes, because Yes. he was awarded just recently Best PPO ang Zamboanga del Norte. Congratulations. Yes, Sir Robert. Yes, yung latest data po natin sa mga surrenderies province-wide, sir, ilan na po ba? Kasi yung latest na nagpunta na dito mga 11,000 plus. 11,000. Yes. Ang kinumpute natin, kung sakali po na each of these drug addict will consume 1 gram, so mga 11 kilos roughly per round of consumption. So, itong 11 kilos po, pero medyo ano na siya, bulk supply na ang kailangan dito. So, is there a way na identify niyo ba yung saan manggagaling ito, or parang bulk production na? So, kasi kung patingi-tingi, napakahirap siguro kung patingi-tingi yung supply ng ganito karami. And regular usage pa naman ito, consumption ng 11 kilos, more or less. Tama yung kwenta na yun. However, marami namang pinanggagalingan, hindi galing sa isa lang, hindi galing sa dalawa lang, hindi galing sa tatlo lang. Maraming pumapasok dito, siguro by the kilos din, pero ganito kasi yung dati, isang buong kilo, nalagay sa isang plastic, dadalhin sa, halimbawa sa isang lugar, tapos doon Ngayon, ang style nila, ako man yung magdadala, ako yung may hawak ng isang kilo, iba-iba yung magdadala. Or kung isa lang yung magdadala, pagdating ko, automatic, wala kagad yun. Pero we are checking all of those things. Iba-iba kasi yung 11 kilos, napakaraming source kung saan. Okay. Thank you so much, Happy Diwagan. Si Ma'am nating Bayubay. Kasi sabi nila, yung mga collection sa mga PTA na mga amot-amot sa mga eskwelahan, totally daw na eradicate na daw. So congratulations, yung mga parents wala nang reklamo. Hopefully, labi na hapit na po kanang closing, no? So aside from that na moral na eradicate yun totally, kung sa may mga concerns karon sa DepEd, especially nga we will be honoring our teachers come October 3 at October 5 yung dito sa Zamboanga del Norte. We are inviting everyone to celebrate with the teachers. The International Teachers Day is October 5, but Filipinos would celebrate month-long Teachers Month celebration. Ang aming celebration po would commence on October 3. I've had a program. I'll be giving some... Opo. No, it's okay. It's okay. But on... patingin lang. It's okay. Yung aming opening program po ay sa October 3 at 8 a.m. So we will have this at the convention center. With this opening, we have the launching of the Project I. It's Eye on You. This is an assessment of performance of the division, and as part of this Project Eye on You for Excellence, we had the revalida of the school heads, master teachers, and PSDSS. So itong Project I na to, ilo-launch namin siya. We will have some people presenting their performances, and I'd like everybody to see this. We are doing this thing so that we definitely we're targeting that by 2019, that all schools in Zamboanga del Norte are effective schools. Opo. And we are inviting the stakeholders to be part of managing the schools. Then on the night of October 3 is the Mr. and Miss DepEd Zamboanga del Norte. Dito po siya sa may teachers po, ang candidates po. Opo, meron po kaming ganon. Last year meron po kaming ganon. Hindi siya, mag-attend ka sir para makita mo. And then on October 4, dito po sa may sports complex, we will have the Pista Sanayon. Everyone is invited to enjoy whatever food that would be served for lunch by our respective districts. Ini-invite din po namin yung aming local government units to siguro pwede sila mag-supplement sa budget ng pagkain ng kanilang teachers.
So that is October 4. Kasama din po dito sa Pista Sanayan, meron din po medical and dental check-up and consultation with some groups of medical people na marami po kaming na-invite. Then we have dialogues with GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, and Civil Service sa concerns ng teachers. Opo, this will continue until 5 p.m. on October 4. Opo. Itong mga medical consultation and check-up dito po sa Convention Center. Marami pong salamat po sa libre po yung paggamit namin. Sa gabi po ng October 4, we have the Superintendent's Awards of Excellence Gala. This is participated by, like we're honoring retirees ng 2013, 14, and 15. Tapos we have a speaker who is the epitome of excellence. Ito pong, ang magbibigay po ng keynote speech po this night on October 4 at 6 to 9 p.m. is Honorable Flora L. Villarosa. Siya po yung ating galing po awardee in 2015 and League of Mayors President, right? So, na-invite po namin siya. And then on October 5 po, meron kaming, yun po yung lahat po ng mayor in-invite namin. We will be showcasing talents of our teachers. Lahat po invited. Please join us po. Magiging masaya siya kapag ka nandun po kayo na manunood sa amin. Salamat po. We have invited our congressmen with the congresswoman to speak to the teachers that day. I hope they have time for the teachers. Thank you. Okay, so much for that, no? Congratulations in advance sa ato mga teachers, no? Na mo'y katambayayong sa katilingban, ha? Kay ang teaching profession is the mother of all professions. Wala nurse, wala engineer, wala police, wala yung may doktor, wala yung may CPA, o wala teacher, no? So hasta ang good manners and right conduct, teacher gihapon na. So mo na siya. Wala tayo panahon mga tagpating words and statements gikan sa ato mga bisita karong butaga from Ma'am Nati Bayubay, ato ang Acting Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education. Parting words and statements. No, ano lang ako talaga carried away kay si Sir po is offering their dental van para sa aming dental mission on October 4. Opo ba? Opo. Ang galing naman, no? Maraming salamat po. Like, I'm still waiting really for people to get involved in this big event. We are 9,000 plus. Come on. Sa mga teachers. At ang nasolicit lang talaga namin na TV galing kay Sipan Construction na 39-inch LED TV, Marlon Perater 40-inch LED TV, Ayu Builder 40-inch LED TVs, and Long Island, we're expecting one, Champion Commercials, YSL Builders, and many more. Pwede pa po talaga kayong magbigay. PIA, PD, so everybody, thank you so much for the effort. Okay, thank you so much. I'm expecting everyone to join us. Thank you so much. All our support goes to the teachers, Ma'am Nati. So thank you so much, no? Kang Ma'am Nati Bayubay, no? Kay murag kuan talag sa ni, no? Wala ni sukad ni tabutoy sa ato ang probinsya. Ang gimo niya nga mga paano siya? She's a pioneer, no? Dahil pioneering spirit siya ba? Okay. So, and she's not from here. Oh, and she's not from here. Diba? So, thank you so much, Ma'am Nati Bayubay, because your heart belongs to Zamboanga del Norte. Amen. Okay. And, of course, our Provincial Director, soon to be Police Senior Superintendent Edwin Binaventura. Wagan sa Philippine National Police. Thank you po, thank you. Ang sa akin lang ay sana tulungan ninyo kami dito sa task namin na to na bawasan itong drogang ito. Hindi po namin kayang kami lang. Yun lang po, tulungan. At marami na akong masabi.
Parting words, Chris, maraming salamat and magandang umaga po sa atin. Thank you so much, PD Wagan. From the panel, we have with us from Julius Salaveria, please. Okay, to the DepEd, congratulations. I'm also a teacher, so I'll be celebrating on that day also. Good news for DepEd sa Bromba del Norte Division. We will be giving out again personal computers for public schools to 13 schools in your division, ma'am. Actually, this is part of PCPS or Personal Computer for Public Schools Phase 5. Phase 1, 15 ang nabigay for the province, 2 for the 2 cities each. And then phases 3 and 4, etc. Actually, round 2 na ito. Yung mga beneficiaries, recipient schools sa phase 1 ang bibigyan ulit. Yes, okay. So that's for the teachers. And on October 3 to 5, sa mga nagpamina, bibo ang Dipolog with 9,000 teachers coming and fully booked mga hotel and pension houses, we know that. No, ato pa 3 weeks ago, so ang uban, we are encouraging katong mga homestay na lang, no, kay luoy po ang uban ng taon. Yes, and also reasonable prices. Ang mga pedicab drivers, ayaw mo pagpamahal kay o daghan na bang pedicab drivers o marang mga buaya kay kami mga teachers do not know, pilot-litihan 8 pesos lang sa Dipolog. For the PNP, sir, from the DPI, our commitment is that we will be part of the rehab program and part of entrepreneurship. Sa tanang mga tigpaminaw, daghang salamat kanunay sa pag-tune in atong programa Kapihan sa Dipolog. Happy Sunday, everyone. Thank you so much, Jules. Edgar, sa ronda? Then, nagpisado, homestay, pero manilig man sila, manilig sa ilang ipa ko ang post. Agad mo ko ng mamis, agkandidate mo. Ya, kandidate mo ko ng ulahan. Dito sila, kisag miss dito. Okay, so salamat na sa Kamambayulay for your best invitation, Sir Wagan. Congratulations, sir, in advance. And of course, thank you very much sa itong mga Sophie Paminaw sa Kapihan sa Dipolog Happy Sunday. Thank you so much. Sir Robert Pinsoy. Kaya salamat sa itong mga Sophie Paminaw sa pag-uban ka nato ng maong nindot na episode usab sa Kapihan sa Dipolog. So sa atong mga teachers, congratulations for your upcoming celebration. Especially from your wife. Especially from my mom is a teacher and also my wife is a teacher. So pareha po ni Colonel Wagan. And also to Colonel Wagan, congratulations sir for a job well done, for all the accomplishments you have done for the benefit of the people of Zamboanga del Norte. And to all panelists, God bless us all. Thank you so much. And Alfonso Pons Roda from PIA. Ako po, salamat po sa congratulations mga teachers. So, kay teachers po nagtudlo na ko. So far, wala tayo face niya ng pronouncement. Abangan. I-post naman lagi sa Facebook ang October 3 nga Islamic New Year. I could not speak on the Facebook. Ang ga-post kay si Maymay man, Tony Ning Abilion. Siya mo nag-post. Let it be. Okay, sa itong mga sating paminaw, iman sa itong mga magtutudlo. Ang kanunay pangbihalang tao sa itong mga kabataan nga mo itig-umol sa ilang kaugnaon. Kung sa itong provincial director nga soon to be, murag kayo overhead, di murag October maabot ang iyang promotion, congratulations lang. O sa tanang mga paminaw. Ang mga kauban diha sa Sidkan noon, managkaroon rawa ng tulda leaders, nga doon ay paghigayon o sa panagtugong arong pag-update o pag-update sa mga tulyukan sa loob sa simbahan. Maingod ka. Okay. So, last but not the least, si Konsehal Alimarlo Dagpin. Okay, daghang kayong salamat sa atong pinalagang Paminaw sa inyong pag-uban ka namo. Nasayon ko, this is a very enlightening day for all of us. Even to my surprise, karon pa ko nakaibalo our teachers are doing not the usual functions that they do in classrooms, but as well as napay mga kaning generosity campaign to help cancer patients. Well, I'm really touched of this initiative. So, muna gani nga
nag-istorya ming mambayubay kung probably if our dental vans at the city of Dapitan will be available, we could request the mayor to lend that dental van for use during that day. So this is of course in clear support to our teachers who are really suffering from the gamay nga income, gamay nga sweldo. So again, daghang salamat kang PD Wagan, daghang kayong salamat sir, and keep up the good works that you've done for the province. Okay, thank you so much. Sa tumabisita Ma'am Nati Bayubay. We will do it again next time po hon. God bless you more. Also, si Police Senior Superintendent Edwin Wagan. God bless you more also. We will do it again here sa Kapihan sa Dipolog. Sa itong mga panelists, si Pons Ruda sa PIA, si Robert Pinsoy, si Igla Surunda, si Jules Salaveria, and of course si Konsihal Alimario Dagpin, si Board Member Boyli, tuwa daw sa San Miguel Istaka, at San Miguel Chapel daw, nag-turnover sa Premio, o sa Topais ba to? Then si Konsihal Ruben Ligorio, tuwa sa Cebu, nagpalangaylay, kauban ni Ma'am Fe, and then si Attorney Rosilio Matoy Barinaga appointed na as Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission for NAPSI. Congratulations and to God be all the glory. Para natong tanan ang ato ang Kapihan sa Dipolog sa kanunay anaa alang sa pag-alagad sa atong mga katawan through information dissemination. So wala ta dili kinikilingan, walang pinapaboran. Everybody happy, diba? Walang stress, okay? So, salamat kayo kay Silbert Adetico de Villano sa ito ang live streaming www.irmanibalog.tv.com sa atong YouTube, uploaded na every week, and of course, atong Facebook page sa Kapihan sa Dipolog. Kantat silupang ato sa ato ang simultaneous broadcast DXBR 981 o ingon man sa IFM 94.1. Dahil dito sa estasyon, dito si Danny Luod, si Jay Sahol, Roger Moneras, Margie Libres, o ingon man si Elaine, sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Kini sa Edward Mahintito mo, inyong regular anchor sa Kapihan sa Dipolog ng Karinyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Bye-bye.